Sa kabila ng pagpapakita ng China ng kanyang lakas militar sa pamamagitan ng mga military exercises nito sa paligid ng Taiwan, maging sa pambubuli nito sa mga kawani ng Philippine Coast Guard at mga mangingisda sa West Philippine Sea, marahil ay nasasabi mo sa iyong sarili na sana ay meron man lang pumalag sa China sa mga ginagawa nito sa kabila ng kanyang lakas at laki. Subalit, wala mang ni isang bansa o international organization ang sinasanto ng China sa ngayon ay isang mabagsik na kalaban ang matinding kinakaharap ng kanilang gobyerno sa kasalukuyan. Bagamat ayaw nilang aminin at makita ng mundo. At malamang ay ikatutuwa ng mga galit sa China kasama na riyan ang karamihan sa ating mga Pinoy. At ang kalabang ito ay hindi nagmumula sa ibang bansa tulad ng Amerika o sa mga nakaaway nilang kapitbahay na bansa dahil sa agawan ng teritoryo, kundi nagmumula mismo sa loob ng China na hindi uubra maging ang malakas nilang puwersa militar. Sa katunayan, ayon sa mga eksperto, ay sanhi rin ito ng sarili nilang kagagawan. Gaano nga ba katindi ang kinakaharap na kalaban ngayon ng China? Ano ang epekto nito sa kanilang bansa at sa buong mundo? Ito na nga kaya ang umpisa ng kanilang pagbagsak? Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye! Simula nang umusbong ang CCP o Chinese Communist Party, malinaw ang ambisyon ng China na maging pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Sa katunayan, ayon sa kanilang doktrina na nakalap ng mga eksperto sa China, malinaw ang hangarin ng pamunuan ni Xi Jinping ang maging numero unong bansa sa mundo at maungusan ng Amerika pagsapit ng taong 2049. At sino ba naman ang di maniniwalang kaya itong gawin ng China? Dahil ilang dekada lamang ang nakaraan, ang China ay larawan lamang noon ng isang malaki subalit mahirap na bansang may magulong political at socio-economic structure patungo sa isang maunlad at highly industrialized na bansa na malaki ang papel sa worldwide economy pagsapit ng late 90s hanggang sa kasalukuyan. Dahil dito ay kabi-kabilang programa ng pamahalaan ang kanilang na-establish tungo sa katuparan ng ambisyon nilang maungusan ng Amerika. Andyan halimbawa yung programa nilang Made in China 2025 kung saan hangad nitong madumina ang worldwide trade sa larangan ng mga high-tech na kagamitan, mapa household appliances, sasakyan, computers at iba pang consumer goods na gamit ng tao sa buong mundo. Kasabay nito ay nag-invest rin sila ng malaking bahagi ng national budget sa pag-upgrade ng kanilang puwersa militar, lalo na sa kanilang Navy at Air Force. Sa katunayan, ayon sa latest na datos, ang China na ngayon ang may pinakamalaking Navy sa mundo pagdating sa dami ng sasakyang pandagat. Bagamat ayon sa mga eksperto, mas malakas pa rin di umano ang US Navy pagdating sa firepower, kalidad ng mga barko at kasanayan ng mga sundalo nito sa aktwal na digmaan. Kasabay ng mga ito ay ang pagpapaigting rin ng China ng kanilang territorial claims laban sa maraming bansang nakapaligid sa kanila, kasama na rito ang Pilipinas. Maging sa mga malalaking bansa tulad ng India ay meron din itong girian pagdating sa agawan ng teritoryo. At dahil sa patuloy nga na paglakas ng kanilang puwersa militar, tila wala na makakapigil pa sa China sa kanilang ambisyong maungusan ng Amerika. Tila abot kamay na nila ang maituring na world's most powerful country. Ngunit sa likod nito, ayon sa mga eksperto, ay isang malaking laban na pilit nilang tinatago sa mundo na galing mismo sa loob ng bansa. At ito ay walang iba kundi ang kabi-kabilang problema ng China sa larangan ng ekonomiya, populasyon, unemployment, real estate, elektrisidad, pagkain at marami pang iba. Sa katunayan, ayon sa isang prediksyon ng IMF o International Monetary Fund, makakaranas ang China ng lalong pagbulusok pababa ng kanilang ekonomiya sa mga susunod na 4 na taon dahil sa dami ng hamon at problemang manggagaling sa loob mismo ng bansa na kanilang kakaharapin. Gaya ng inaasahan, mariin itong tinututulan ng mga opisyal ng China at sinasabing mali ang prediksyon ng IMF. Subalit hindi nila ito may tatago sa rami ng mga naglalabasang video sa internet ng mga buildings at syudad na walang nakatira, maging mga kalsada at tulay na walang patutunguhan. Yan ay dahil upang makapaglikha ng mga trabaho sa loob ng bansa, ginamit ng China ang kanilang malalim na kaba ng bayan upang magtayo ng mga infrastructure projects at saka na lang nila iisipin kung paano nila ito mapupuno ng mga tao kinalaunan. At ang stratehiyang ito ay nag-backfire sa kanila ayon sa mga eksperto. Dahil kasabay ng paghina ng kanilang ekonomiya ay ang pagtaas ng unemployment rate sa buong bansa at pagbaba ng spending power ng middle class sa China na siyang target sana ng mga high-rise condominiums
na pinapatayo ng gobyerno at mga self-sustaining cities na ang karamihan hanggang ngayon ay pinamamahayan na lamang ng alikabok imbis na tirahan ng mga tao. Ganon din ang kinakaharap na problema ng China sa kanilang tumatandang populasyon. Dahil sa kanilang one-child policy na pinapatupad simula pa noong 1980s, tinatayang halos 40% ng kanilang workforce ay matatanda na at malapit nang mag-retire. Ngunit dahil kukonti lang ang kabataan na papalit sa kanilang pwesto, nagkakaroon ng shortage sa skilled workers sa mga industriya sa China. Ganon din ang pension fund ng gobyerno para sa mga retirees ay sinasabing mauubos na sa susunod na 10 taon dahil sa kakulangan ng kabataan na sasalusana sa pamamagitan ng buwis na kanilang ibabayad. Kaya maraming mga matatanda ngayon sa China na dapat sana ay makakatanggap na ng kanilang mga pensyon, subalit wala pa rin nakukuha hanggang ngayon at napipilitang mamuhay sa kahirapan o di kaya naman naghihintay na lang ng subsidiya galing sa pamahalaan. At sinasabing mas lalaki pa ang problema nilang ito sa mga darating na dekada. Dahil din sa mahigpit na pagkokontrol ng CCP sa mga private companies sa China, ay marami na sa mga kilalang international companies ang umaalis sa bansa. Sa katunayan, marami sa mga ito ang nagsilipatan na sa India at sa ibang bansa kagaya ng Mexico. Dahil din sa hindi magandang relasyon ng China sa mga European countries at lumalalang trade war nito sa Estados Unidos. Tumaas ang taripa sa lahat ng exported Chinese goods dahil ano pang lumiit ang kita ng mga international companies na nag-ooperate sa China, na isa ring malaking dahilan upang maghanap sila ng ibang bansa kagaya ng India at Mexico upang maging base sa kanilang mga manufacturing operations kung saan maluwag ang batas, mabait ang gobyerno sa kanila, at tulad sa China, mababa rin naman ang labor cost pati na rin ang bayad sa kanilang pag-e-export ng mga produkto. Sabi ng mga eksperto, kung ang China ay sinisikap na maging dependent ang mundo sa kanila, ang mga western countries naman, lalo na ang Amerika, ay ginagawa lahat upang hindi sila maging dependent sa China. Sa katunayan, karamihan ng mga American car manufacturing companies ay inililipat na sa Mexico at maging sa loob ng Amerika ang paggawa ng kanilang mga pesa na dating gawa ng China. At kasabay ng mga kumpanyang umaalis sa China, kasama rin nila ang malaking perang investment sa halagang daan-daang bilyong dolyar. Makikita sa chart na ito na sa unang pagkakataon sa loob ng 25 years ay nag-negative ang direct foreign investments papasok ng China matapos ang 2 dekada. Ngunit hindi lamang mga foreign companies, kundi maging sarili nilang mamamayan ay nagpapakita na rin ng pagkawalang tiwala sa kanilang gobyerno. Sa katunayan, marami ng Chinese businessmen at mga skilled workers ang umaalis at lumilipat sa ibang bansa sa Europa, lalo na sa US, sa average na bilang na 310,000 kada taon. Ayon sa datos ng US Immigration Department, isa ang China sa bansang may pinakamaraming illegal immigrants na pumapasok sa US nito mga nakaraang taon at patuloy na tumataas ang bilang na ito. Sa isang interview ng mga Chinese illegal immigrants na tumatawid sa border ng Mexico, sinabi nila na nawawala na sila ng pag-asa sa China dahil sa mahigpit na pamamalakad ng gobyerno at kawalan ng oportunidad. At kung uunlad at yumaman man sila sa China, mauuwi din sa pagkokontrol ng gobyerno ang kanilang pinaghihirapan. Ayon sa mga eksperto sa usaping ito, tinatayang lolobo sa 700,000 Chinese citizens ang aalis ng bansa bawat taon pagsapit ng 2030. Magiging isa ito sa pinakamalaking mass migration sa anumang bansa sa kasaysayan. Patunay lamang di umano ito sa malaking problema na kinakaharap ng China at malaking pagkadiskontento ng sarili nila mismong mga mamamayan. Pagdating naman sa enerhiya at kuryente na mahalagang aspeto ng isang ekonomiya, nahihirapan na di umano ang China na matugunan ng pangangailangan ng kanilang mga mamamayan at mga industriya. Sa katunayan, ayon sa inilathalang ulat ng Bloomberg, simula nitong buwan ng Marso hanggang July, ay umabot sa 46.5 billion kilowatt hours ang kakulangan ng supply ng kuryente kada buwan sa buong bansa. Ang shortage na ito ay dala ng maraming rason at isa na rito ay ang napapadalas na extreme weather condition kagaya ng mga heat wave at drought. Dahil sa tag-init, lubos na bumaba ang antas ng tubig sa Yangtze River na pinagkukuhanan ng enerhiya ng mga pinakamalaking hydroelectric dams sa bansa. Dahil naman sa madalas na pagtaas ng temperatura, tumaas ng 26.8% ang electricity consumption ng mga residential area sa buong China. Ganon din ang mga cooling system ng malalaking pagawaan dahil di umano sa pagdalas na paggamit ng air conditioner ng mga mamamayan at pagpapalamig sa mga production areas ng mga factories. Dahil dito, napilitan ang pamahalaan na magpatupad ng power restrictions sa maraming syudad sa loob ng China at apektado rin ang maraming industriya dahil hindi na kinakaya ng kapasidad ng mga electric power plants sa buong bansa ang demand ng elektrisidad.
Bilang resulta, maraming mga kumpanya na dependent sa continuous production at operation ng mga planta ang nalulugi, lalo na yung may mga kinalaman sa steel at aluminum manufacturing, chemical products, electronics at mga lithium-ion batteries. Ang masaklap, tinatayang hindi lang sa ngayon, kundi magiging long-term na problema ito ng China dahil sa global warming. At bilang bansa na may pinakamataas na carbon emission sa buong mundo dahil sa pagiging dependent nito sa coal, sa marami nitong industriya, marami ang nagsasabi na sinisingil na rin ang kalikasan ng China dahil sa kanilang kagagawan. Kasabay pa nito ang paghina ng investment sa electricity sector ng bansa. Sa katunayan, bumaba pa sa 2.6% ang investments samantalang lumobo sa 6.7% ang demand ng elektrisidad. Mas nakafocus di umano ang mga investors ngayon sa green energy kagaya ng solar at wind power. Subalit ang mga ito raw ay mahal i-maintain at hindi sapat ang supply dahil dependent pa rin sa kondisyon ng kalikasan kaya hindi tuloy-tuloy ang source ng elektrisidad. Kaya imbis na i-control ang paggamit ng coal dahil sa climate change, mas lalo pa di umunong pinaigting ng gobyerno ng China ang pagsuporta sa mga coal mining industries upang magamit sa kakulangan ng kuryente. Ibig sabihin ay wala silang pakialam sa climate change kahit makasama ito sa buong mundo. Basta't masolusyonan lamang nila ang kanilang pansariling problema ayon sa mga eksperto. Isang classic na halimbawa di umano ito ng kasakiman at kawalang hiyaan ng China ayon sa mga kritiko nito mula sa mga ibang bansa. Bagamat may malawak na lupain, ang China ay may problema rin sa limitado nilang resources pagdating sa pagkain. Sa kabila ng pagiging tirahan nito ng halos 20% ng populasyon sa buong mundo, tinatayang wala pa sa 10% ng kabuuang lupain ng China ay suitable o nararapat na gawing sakahan. Hindi rin nakakadagdag sa kanilang pabor ang pagiging kakaunti lamang ng kanilang source ng tubig kumpara sa ratio ng populasyon. Sa katunayan, tinatayang sa bawat tao ng China, 2,100 cubic meters lamang ang tubig na available para sa consumption niya bawat taon, kumpara sa 8,400 cubic meters sa worldwide average. Lalo na pag kinumpara sa kanyang mga kapitbahay na mas maliliit na bansa sa Asia, kasama na riyan ang Pilipinas. At dahil nga sa kakulangan na ito, ang China ang pinakamalaking importer ng karne, gatas, soybeans at mais sa buong mundo ngayon. Malaking rason nito ay ang kanilang mabilis na antas ng industrialisasyon kung saan kino-convert ang mga sakahan na maging mga pagawaan at komunidad. At dala ng industrialization na ito at mga maling pamamaraan ng waste management ay naging kontaminado na rin ang marami sa kanilang mga lupain na maaari sanang magamit bilang sakahan. At kahit sa kabila ng pagsisikap ng gobyerno na mapunan ito sa pamamagitan ng local farming, hindi pa rin di umano ito sapat kumpara sa malaking pangangailangan ng kanilang populasyon. At ito ngayon ay isang problema na mariing tinututukan ng pamunuan ni Xi Jinping dahil alam nila na sanhi ng isang political instability ang kakulangan ng pagkain at kasaysayan na mismo ang makakapagsabi na naging sanhi ito ng mga pag-aaklas na naganap noong 1950s at 1960s sa China dala ng matinding famine. Kasabay ito ng matinding hamon na kanilang kinakaharap dala ng climate change kagaya ng water shortage dahil sa tagtuyot at malalakas na baha kagaya ng nangyari kamakailan lang na sumira sa kanilang mga sakahan sa loob ng bansa. Dahil dito, pinapaigting ng China ngayon ang pamimili o pagrerenta ng mga lupain sa ibang bansa tulad halimbawa sa Latin America, Africa at maging sa US mismo upang mapunan lamang ang kakulangan ng kanilang pangangailangan sa pagkain. Kaya gumagawa na rin ng hakbang ang US Senate na harangin ang mga Chinese-owned or controlled corporations o individual na bumibili ng lupang sakahan sa Amerika. Mariin ding tinututulan ng mga mamamayan ng Argentina ang pagpapatayo ng China ng mga malalawak na babuyan sa nasabing bansa dahil sa pollution dala ng dumi at tubig na manggagaling sa mga babuyan. Dahil rin sa hindi nila magandang relasyon sa mga Western countries, lalo na sa mga bansa sa Europa at sa dikit nilang relasyon sa Russia, Iran at North Korea, marami na rin mga bansa ang sinusubukang wag nang maging dependent sa mga Chinese goods. Ayon sa mga eksperto, ang dictatorship mismo ng China ang numero unong dahilan kung bakit nagsisialisa ng maraming kumpanya. Bukod sa samot-saring problemang ito, ay idagdag mo pa ang kanilang lumalaking national debt o pagkakautang dahil sa pagpapatayo nila ng kaliwat kanang infrastructure projects na wala namang naibabalik na kita. Sa katunayan, ayon sa IMF, ang debt to GDP ratio nila nitong 2023 pa lamang ay nasa 288% na. Sa madaling pagpapaliwanag, 288% ng mas mataas ang antas ng kanilang pagkakautang kaysa sa kanilang kinikita bilang bansa. At ayon sa mga kritiko ng China, kagaya na nangyayari ng mga malalaki at makapangyarihang bansa sa ating kasaysayan na nagkakaroon ng maraming problema sa loob nito
Nag-uumpisa itong gumawa ng eksena sa pamamagitan ng pang-aagaw ng mga lupain, pag-uumpisa ng girian at pagpapakita ng kanilang lakas upang i-divert ang atensyon ng kanilang mga mamamayan palayo sa totoong mga problema. Kadalasan di umano ay taktika ito ng isang gobyerno upang palabasin na may mas malaking banta galing sa labas na dapat unahin kaysa sa mga problema na kinakaharap ng mga mamamayan sa loob ng bansa. At ito marahil ang dahilan sa pagiging aktibo ng China sa kanyang intensyong masakop ang Taiwan at sa kabi-kabilang territorial disputes nito sa mga kapitbahay na bansa. Yun nga lang, mas dumarami ang kanyang mga kaaway imbis na dumami ang allies na lalong makakasagabal ayon sa mga eksperto sa kanyang ambisyong maging pinaka-impluensyal at pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Marami tuloy ang nagkukumpara sa China sa isang taong makisig, matapang at armado na naghahamon ng away sa lansangan, subalit meron pala itong iniindang kahinaan na hindi lamang niya pinapakita sa mga katunggali. Ngunit lingid di umano sa kanyang kaalaman ay matagal na rin itong alam ng kanyang mga kagalit at baka nga ang mga problemang kanyang kinakaharap ngayon ay kagagawan rin mismo ng mga pinakamalalaki niyang kalaban. At sa kaso ng China, ito ay walang iba kundi ang Estados Unidos at mga Western countries. Ikaw, ano sa tingin mo? May kinalaman ba ang Amerika at mga Western countries sa mga problemang kinakaharap ng China ngayon? Kaya ba nilang lampasan ang mga problemang ito o ito na ang umpisa ng kanilang pagbagsak? Magbigay lang ng inyong mga opinion sa comment section sa baba. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.